Panalo ang Creamline Coal Smashers laban sa kanilang sister team na Choco Mocho Flying Titans, 12-0. Isang dosenang paghaharap na puro tagumpay para sa CCS. As they defeated the rank 1 team in the 2024 First All-Filipino Conference, 25-17, 25-22 at 25-19. Naging viral sa netizen ang ilang mga senaryo sa laban na ating tatalakayin. Isa sa mga pinag-usapan ng cyberfans ang tila pangbabastos di umano ni Eliza Valdez kay first referee Bobby Salso. Nangyari ang insidente sa gitnang bahagi ng set 2 kung saan natawagan si Pangspanaga ng overreaching violations. Agad na kinumpronta ito ni Eliza Valdez na ipinapaliwanag na ito ay maling tawag ng referee dahil ito ay obviously isang regalo para kay Pangspanaga. Wala ring nagawa si Coach Sherwin Meneses upang maitama ang wrong call. After ng wrong call, ay binawi ni Eliza ang puntos sa isang pangmalakasang spike. Bukod sa pag-step up ni Baldo, ay naging trending din sa netizen ang tila pangbabastos di umano ni Eliza Valdez sa first referee. Mapapansin na hindi lang isang beses kundi 2 beses tinalikuran ni Eliza Valdez si referee Bobby Salso habang ito'y nagsasalita. Buwelta pa ng ilang bashers ay buti hindi natawagan ng red card si Eliza dahil ang ginawa niyang ito ay isang kabastusan sa mga opisyal ng naturang sports. Ikaw Kahok, tama ba ang ginawang pagtalikod ni Eliza Valdez sa first referee habang ito'y nagsasalita pa? Isa namang mabigat na alegasyon ang ipinupukol kay Coach Dante Alinsunurin. Ang alegasyon kung saan binenta di umano ni Dante ang laban ng Choco Mocho versus Creamline. Sagip kapamilya kung tawagin ng ilang mga netizen. And I quote, "The Flying Titans are not the type of team to intentionally drop a game just to facilitate their sister team's advancement to the semifinals without complications." Siyempre, hindi naman pwedeng mangyari yung ganun na magbigayan kasi hindi maganda para sa isang team na magbigayan. Well, ano yung nangyari sa game? Talagang mahirap talunin ang Creamline pagdating sa ganoong sitwasyon kasi na-maximize talaga nila yung strength nila. Then kami, yung mga gusto naming gawin, hindi namin magawa. Siguro, mas kailangan pa naming mag-focus sa iba naming ginagawa kasi talagang sila na lang yung team na hindi namin matalo. Kaya makakuha lang talaga kami ng timing para makuha yung panalo tapos yung kumpiyansa namin para mas tumaas. Yung isa nangyari sa game talaga, hirap talagang talunin yung Creamline talaga sa sitwasyon. Talagang na-maximize talaga na nila yung strike nila. Then kami, kung ano yung gusto namin gawin sa loob ng court talagang hindi namin magawa. And kung ano yung pwede namin i-adjust talagang huli pa rin kami ng Creamline. Siyempre, talagang naganda talaga sila. Kami naman, talagang siguro ngayon, isip lang kami kung yung sitwasyon na paano ulit kami makabayan pagdating na makalaban ulit natin. Coach, nga nagsimula kayo 8-1 sa conference number 1 team. Actually, nga number 1 team pa rin. Pero pagdating sa Creamline, hindi na naman collapse na naman straight set fashion. Ano ba ang edge ng Creamline at hindi mo nagpasan ngayon? Well, siguro mas kailangan para talaga namin siguro sabi namin mag-improve pa in terms of lahat ng skills. Hindi naman siguro naging siguro may factor na rin yung sa hindi paglaro ni Kat sa amin. Pero sabi ko bago naman mangyari kay Kat, nandiyan naman si Royce Tibino na kung naman yung magagawa na niya. Namamakalan naman na nakuha namin. Pero siyempre mas kailangan siguro talaga namin pang mag-focus pa sa lahat ng ginagawa. Kasi talagang sila na lang talaga yung team na hindi namin natatalo talaga. Ngayon siguro makakuha lang kami talaga ng timing para makuha yung panalo. Siguro siguro yung kumpiyansa namin every time na makakaraktas tumaas. Kanina, ano ba sinabi ni kanina?
sabi ni Coach kanina, dami pa, nakita daw niya kanina na mas marami kaming i-improve sa game kanina. And ayun, ang hirap sabihin na basta natuto kami kanina. And tatrabahuin namin ulit. Sabi niya din kanina na back to the drawing board kami. Buwelta naman ang bashers ng Creamline ay tila dinaig pa ng mga taga Choco Mocho ang Star Magic artist ng ABS sa galing rumihistro sa kamera. Maaari kasing malaglag na sa semifinals ng Creamline kung sakaling manalo ang Flying Titans. For the record mga kahok, sa isang dosenang paghaharap ng CCS at CMFT ay 12 beses na naigang kupunan ni Eliza Valdez laban kay Maddie Madayag. Pinatotohanan ito ni Coach Dante na inamin na isang malaking challenge para sa kanya at buong CMFT family na makaisang panalo laban sa Creamline. Nag-iwan naman ng mensahe si Coach Sherwin Meneses sa huling team na makakaharap ng CCS sa elimination round. Dahil sa panalo kontra CMFT, ay balik sa itaas ng team standing ang Creamline Coal Smashers. Siyempre, trabaho. Yun yung unang main mindset namin. Nagtrabahoin natin ang penalty for assurance sa semifinals. So, number one talaga is mag-teamwork mo na yung team back to training kasi di pa naman tapos yung elimination. Sobrang, I think, 6 na teams yung nagkakaroon. Di pa tapos. It's very one thing. Don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Ito ang Heart of Creamline, ang OG channel para sa balitang Coal Smashers.